Hi everyone, I am Marvin and welcome to my vlog. So ever since I was a kid, mahilig na talaga ako sa mga kotse. And this is the very first time na mag-vlog ako about a car. So dati ang gamit kong kotse ay Toyota, Nissan. But this is the very first time that I am switching to a China car. So very excited ako kasi very techy ang kotse na to. At pinangalanan ko siyang Viper, hango sa car TV series way back in the 90s. Ang pangalan ng kotse na nandun ay Viper. Dahil tech forward din yung kotse na yon. So I'm very excited to introduce to you the BYD Tang DMI. So hindi po ako nagbebenta ng kotse, pero gusto ko lang siya i-vlog para sa mga taong katulad ko na naghahanap ng kotse, na mahilig din sa tech, mahilig din sa mga sulit na bagay or gadgets. Eto po yun, bagay na bagay yun sa inyo. So this is the BYD Tang DMI at ang kulay niya ay color sad black, ayan. And nakakatuwa lang kasi kahit na China car siya, it feels like a premium car talaga. For the reason that for just 2,098,000, makikita mo kung gaano ka jam-pack yung features niya, pati rin yung mga advanced technology na nasa loob niya. So as you can see here, parang pangarap ko din talaga to eh. Parang napapanood ko lang to sa mga reviews ng mga kotse. But anyway, this Tang DMI, ang length niya ay 4,970mm. While yung width niya ay 1,950mm naman. Yung height naman niya, it's like 1,750mm. So I just hope i-correct nyo na lang. But anyway, galing po ako sa Toyota Fortuner. Medyo, yun nga lang, ang downside lang nito, mas mababa po yung ground clearance niya. Nasa 182mm siya compared sa 220mm ng Toyota Fortuner. And as you can see here naman, nasa 20 inches yung wheel size niya. Ayan, malaking malaki pa rin. And what else? Sobrang premium ng look niya dito pa lang sa labas. And ang nakakatuwa dito, alam nyo ba, kaya ako ito nagustuhan kasi sabi ko nga kanina, very techy siya. Dahil ang kailangan ko lang dito, hindi ko na kailangan ng susi, kailangan ko lang ay yung phone ko. So whenever I wanna go out, I wanna use my car, all I have to do is yan. So, tara, pasok tayo. Pasok bila. Hi guys! Welcome dito sa loob ni Viper. And as you can see, makikita nyo kung gaano ka-premium yung loob nitong sasakyan. Makikita nyo kung gaano kalaki itong mga control screen natin, pati rin yung mga ambient lighting natin sa paligid. Sobrang ganda niya. And napakabigat ditong pintuan. So malalaman mo, makikita mo na premium talaga siya. So itong BYD Tang DMI is actually a plug-in hybrid na kung saan pwede ka mag-charge gamit ang wall charger or portable charger, and at the same time, pwede ka rin maggasolina. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan mag-worry kung aabot ka ba sa destination mo dahil pwede kang magpagas at mararating mo yung destination mo. So, eto, kaya nitong tumakbo with a single full charge and a single full tank ng 1,100 kilometers. At eto naman, dahil nga kaya mo siyang isaksak, pwede mo siyang isaksak, pwede kang mag pure EV mode dito, 100 kilometers naman ang kayang takbuhin nito. So tara, let's go! This one, since this is a plug-in hybrid car, tahimik yung makina niya. Another thing na nagustuhan ko dito sa kotse na to, voice command, pwede katulad nung sa bahay ko. Sample na natin. Hi BYD! I'm here. Open all the windows. So bubuksan niya lahat ng windows na nandito sa kotse. 'Di ba? Galing. Hi BYD. Hi BYD. Continue. Close all the windows. No problem. Galing, 'di ba? And at the same time, ano bang silbi nun? Kasi syempre kapag ikaw nagda-drive ka, pwedeng hindi mo na pindutin yung mga buton na kailangan mo para lang magawa yung gusto mo sa kotse. And another thing, isa sa kinagandahan nito, na wala sa Fortuner, ay may sunroof siya. So, hi BYD. I'm listening. Open sunshade. Okay. So, kung nagna-nature tripping kayo with your family, with your friends, ayan. Ang ganda lang niya. And of course, kapag nag-stargazing kayo, kapag nagpunta kayong Baguio or Tagaytay or anywhere in Rizal, makikita mo din talaga. Actually, nabubuksan din to, this sunroof. So, hi BYD. Hi BYD.
Please say it. Open sunroof. Okay. Yan, kung gusto mo ng fresh air at daylight, ayan, di ba? So, hi BYD. You can tell me. Close sunroof and sunshade. Okay. Diba, hindi mo na kailangan magpipindot dito. And another thing that I love about this car, na sobrang layo pagdating sa dati kong kotse, yung tagtag, sobrang comfort nung ride na to, nung pagtakbo nitong kotse na to, kahit malubak, hindi siya yung matagtag talaga. So, actually, itong kotse na to more than a month na sa akin. We've been to La Union. Ako ang nag-drive for 5 hours at sobrang hindi ko naramdaman yung pagod. Yes, inantok kasi syempre it's a long drive, pero yung pagod after mo mag-drive, sobrang kalmado, sobrang komportable. Yun yung maganda dito. Habang ako nagde-drive, lahat ng pasahero ko ay tulog. Tulog silang lahat. At alam mo, sobrang nagustuhan ko din tong kotse na to based sa mga reviews na nakita ko because of the fuel efficiency, the safety features. Kasi medyo nailigtas na rin ako nitong kotse na to when I was driving sa Ortigas. May nag-cut sa akin sa isang intersection. Nag-emergency brake siya. So, akala ko tatamaan, sasalpukin ko yung kotse na biglang tumawid. Buti na lang kamo, nag-auto brake siya. So, thank you kay Viper na iligtas niya na ako. Kasi kung yung isang kotse yung dala ko, definitely sasalpok talaga kami. Magkakaroon kami ng collision. So, thanks to the advanced feature of this car, safety feature, ay somehow naiwasan natin yung ganong klase ng disgrasya. So, ang downside lang nitong car na to, kung makikita nyo tong fan na to, this fan, kailangan ko siya kapag may sakay ako sa third row seats dahil mainit po doon dahil wala pong aircon vents. Ayan, not major pero yun nga, walang aircon vents sa third row. Pero dito sa first row and second row, sobrang lamig. Kapag nainitan nyo nasa third row ay sobrang nilalamig na kami dito kasi kailangan naming i-fan yung cold air papunta sa likod. Pero sabi nila, they have solution naman here. Like, ipapanano ceramic tint lahat to, pati yung sunroof para hindi pumasok yung init. But anyway, para lang malamigan pa rin yung nasa third row, kaya ako may ganito. And at the same time, dun din sa third row seat, ay pang bata lang talaga siya. Tapos pang short drive lang talaga, or short range lang yung tatakbuhin para maging hindi ganun ka-hassle din sa mga uupo. Pwede sa mga matatanda, or sa mga matatangkad, kailangan lang iksian yung sa second row seats natin. And another thing about this car, unti-unti may mga nadidiscover ako sa kanya ay, like for example, the ambient lighting na nandito sa gilid na to. So once na naka-unlock yung car mo, mag-red siya dito kapag may dadaan sa gilid. So ibig sabihin may detection siya. So parang warning niya sa'yo, di ba? And isa pa dyan, pwede nating baguhin yung ilaw. Parang bata lang, no? So pwede mong baguhin yan. So nakakatawa kasi, yan, diba? These are the features na hindi naman major, pero syempre, nagtatrabaho ka, you want comfort, you want something na ma-entertain ka after mo magtrabaho, magpakahirap, diba? So these are the things, no? And what else? Ano pa ba masasabi ko sa kotse na to? Yeah, yun. Dahil nabanggit ko yung ground clearance kanina, mahilig kasi ako sa mga off-road na daanan. Talagang yung dati kong kotse ay hinaharabas ko talaga yon. Eto, medyo somehow, hindi mo siya may off-road ng todo. Sa mga light off-road mo lang siya madadaan. Kasi syempre yung battery nito nasa pinakailalim. Even though it's safe, magkakaroon ka pa rin ng konting worry na baka mamaya matamaan or something, di ba? So, para lang safe. And yung ground clearance niya, 182mm, that's unladen. Ibig sabihin, wala pa siyang sakay nun. Pero kapag puno ka, medyo bababa pa yung ground clearance mo. Hindi mo lang nga din siya maisasabak sa baha. Medyo mag-worry ka rin dun. Pero at the end of the day,
na-realize ko din naman na yung dati kong kotse, ilang beses ko lang ba siya na isabak sa baha? Parang isang beses or dalawang beses lang for the past 5 years sa baha na hindi naman ganun kataasan. Kasi syempre, 'di ba, kapag baha na sa mga major areas or major roads, hindi ka naman nalalabas ng bahay, 'di ba? So, ayun, isa yun sa mga sa mga naisip ko lang. And ang pinaka kinagandahan talaga dito sa kotse na to ay yun nga, very fuel efficient. Tapos yung PMS niya mura lang din, every 10,000 kilometers or every year, whichever comes first. What else? Dahil wala akong driver, ako lang talaga yung nagdo-drive. Yung comfort, yung driving comfort, sobrang okay ng driving dito. Sobrang na-enjoy ko siya. Kasi ito, pwede tong umarangkada from 0 to 100 kilometers in just 7.5 seconds. So, para ka nakikipagkarera, di ba? Mararamdaman mo agad dito yung torque. So, sobrang comfortable ng driving experience ko dito. Dahil, yun nga, hindi siya matagtag. And at the same time, alam mo yung torque niya, yung pag inapakan mo yung gas pedal, aarangkada ka kaagad. Mararamdaman mo yung torque, parang ganyan. So, just so you know, the output power for this BYD Tang DMI is actually at 267 to 271 Newton horsepower, and the torque naman ay around 315 to 320 Newton meters of torque. Ayan. So talagang mabilis ka dito pag hinapakan mo yung gas mo. And another thing, isa sa mga na discover ko recently, pwede mo ding i-adjust yung tigas ng manibela. So pwedeng sobrang lambot niya, or kung sanay ka sa mga SUV na mabibigat ang manibela, pwede mo ding i-adjust. So eto, yung comfort driving yung pinili ko. So sobrang lambot ng manibela niya. And at the same time, pati din yung brake. So yung brake, pwede mo siyang sobrang babaw nung brake niya, yung tipong kapag konting apak mo pa lang, hihinto ka na. So that's the usual feeling na meron tayo pagdating sa mga SUV cars, 'di ba? Pero pwede din yung comfort na hindi ka parang kakajot-kajot. So pwede din yun, yung medyo malalim. Pero ako kasi nasanay ako sa mababaw na brake. So ang ginawa ko yung sports braking, yung yung setup natin dito. So ayan, ang lamig ng aircon kahit naka 24 degrees lang tayo. So lahat ng controls natin nandito po sa screen na to. Yan. So far it's really good. I love it. I love the car. Sobrang ang galing lang nung driving experience ko, 'di ba? So anyway, ayan, I just hope nagustuhan yung reviews ko. Lahat ng downside and mga pros and cons ito, nasabi ko naman na ang pinaka downside lang for me yung mababa yung ground clearance. And at the same time, yung third row seats, yan, hindi siya ganun ka-okay, but hindi naman araw-araw ginagamit, no? Kapag may lakad lang kaming family. As for the charging, charging natin dito kapag yung 3.3 kilowatts lang ay usually 5 to 6 hours. Pero yung kasamang 7 kilowatt wall charger nito, kaya nitong i-full charge in 3 hours. Pag DC charging naman, kaya nitong mag-charge from 30% to 80% in just 30 minutes. So, kung mabilisan, pwede. Anong pinagkaiba ng DC sa AC chargers? Yung DC, yung fast chargers, and yung AC, yun yung kasamang charger nitong kotse na to. Ngayon, kami dito sa bahay, dahil nga naka-solar kami, usually, ang charging namin ay free of charge. Zero. Kasi yung ginagamit naming kuryente ay yung kuryente galing sa araw. So kapag nag-charge kami ng kotse, yan, sobrang tipid talaga, wala kami halos ginagastos. Kasi kapag sa Meralco, usual rate right now, nasa 16 pesos per kilowatt, diba? So, ayan, thanks to Haring Araw. And kapag naman sa labas ka nag-charge, the usual rate, pag sa labas ka nag-charge naman ay 25 pesos, 28, umaabot din ng 35 pesos per kilowatt. So, mahal talaga kapag sa labas, diba? So, kung may wall charger kayo at may solar kayo, sobrang tipid sa inyo nitong kotse na to. So, hindi po ako agent, but if ever you have questions, feel free to message me. Pwede ko rin kayong i-refer sa ahente ko kasi nagbibigay din siya ng discount. Ayun lang, maraming salamat. See you on my next vlog. Bye!